anong aura? Aura ba yun? Yung aura, bagsak mga kapatid. Parang nagbuhat ng napakaraming bagay. Yun po ang ibig sabihin ng ating dakilang Abayahawa. Mas mabigat pa. Mabigat sa diwa, mga kapatid. Mabigat sa damdamin. Apektado ang iyong pagkatao. Kung ikaw ay gumawa ng kalukuhan. Kung ikaw ay mayroong ginawang kamangmangan. Nakakapagod makisama sa taong hangal. Totoo yan, mga kapatid. Ito yung taong makinig. Ito yung taong ayaw makinig. Ayaw magpakorek. Ayaw magpatama. Puro sariling gusto ang masusunod. Nakakapagod kasama ang ganitong tao. Laging parang hinahabol ng gulo, mga kapatid. Kaya, huwag tayong maging pabigat sa iba. Maging marunong tayong makinig sa payo, mga kapatid. Yun po yung ang ibig sabihin. Sa verse 4, mabangis at mapanira ang galit. Ngunit, napakaliit nito kung ihahambing sa inggit. Grabe no? Ang galit, mga kapatid, sabi, mabangis at mapanira. Mabangis, mapanira ang galit. Yung galit, kapag nagalit ka, maraming pamilyang nawasak dahil sa galit. Nasigawa ng asawa. Lumayas, mga kapatid. Pero anong sabi sa verse 4? Mabangis at mapanira ang galit, ngunit napakaliit nito kung ihambing sa inggit. Ay, mas matindi pala ang inggit kaysa galit, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin. Mapagsik at mapaminsala ang galit at puot, pero mas matindi pa niyan. Mas matindi pa riyan ang silos o inggit. Grabe no? Mas matindi ang inggit. Ang galit, nakakasakit ng damdamin. Pero ang inggit, silos, mga kapatid, mas nakakasira pa at mas matindi pa. Kasi ang taong naiinggit, kayang gumawa ng masama. Kayang gumawa ng mas masama at mas matagal itong nananahan sa ating puso. Naalala niyo, mga kapatid, yung 12 tribes of Yasharal? Sila po ay naiinggit. Yun ang kanilang testamento sa 12 Testament, sa Testament of 12 tribes na ating pong tinalakay. Kinainggitan nila si Joseph, mga kapatid, dahil si Joseph, bunso, mahal ng kanyang papa, binigyan ng magagandang robe, tapos laging, nakita nila na iba ang pagtratar ni Jacob kay Joseph, mga kapatid. Nainggit sila. Ano ang kanilang ginawa? Tama, mga kapatid. Kasi ang taong naiinggit, kayang gumawa ng mas masama. Hindi agad-agad. Kumbaga yung inggit nila, sabi dito, mas matagal itong nanahan sa ating puso. Yung inggit, matagal yung nanahan dito. Yung galit, pag nailabas mo yan, wala na. Di ba? Pero yung inggit, nakita mo yung kapitbahay mo, nainggit ka, nananahan yan sa puso. Nakita mo na naman, sa sunod na araw, bumili ng ref, nainggit ka. Nandyan yan sa puso, mga kapatid. Darating ang panahon na yung inggit na yan gagawa ng masama at mas matindi, mga kapatid, kung ang inggit ang ating pong, kumbaga, hayaan. Kagaya po sa nagawa ng 11 brothers ni Jacob. Siya po ay inihulog sa balon. Patayin na sana, pero si Reuben, mga kapatid, ang, kumbaga, namagitan. Ihulog na lang natin sa balon. Kaya, yun ang mangyari sa inggit, mga kapatid. Mabagsik ang galit, pero mas mabagsik ang inggit. Ang galit, parang apoy. Pag hinayaan mo, susunugin ka. At susunugin ang iyong pamilya. Yun po yung galit. Maraming relasyon ang mga nasira dahil lang sa isang sigaw na hindi napigilan. Lumayas ang asawa, mga kapatid.
ang kabiyak sa buhay. Pero sabi ng Torah, maging mabagal sa paggalit. Huwag magkingkib ng galit. Yun pong sabi sa maraming verse sa Proverbs mga kapatid. Ang mahinahong sagot ay nakakapawi ng puot. Pero ang pinakamabigat sa lahat, mga kapatid, ang inggit. Bakit pinakamabigat? Dahil ang galit kapag sumabog, tapos na. Pero ang inggit tahimik lang sa puso. Matagal na manahan sa puso, mga kapatid. Ang taong naiinggit, kayang manira ng buhay. Kayang mangwasak ng buhay. Kaya kung may inggit sa ating mga puso, ngayon, mga kapatid, kung may inggit sa ating mga puso, dahil sa tagumpay na ating nakikita ng iba, alisin po natin ang inggit na yan. Huwag po nating hayaan na yan ay manahan sa ating mga puso, mga kapatid. Alisin po natin ang inggit. Wala po yang puwang sa mga taong may covenant sa dakilang abayahawa. Wala po yang puwang sa mga taong masunurin sa kautusan. Matutong maging masaya sa tagumpay ng iba, mga kapatid, dahil ang pagpapala ng mahal na Aba, hindi po yan mauubos. Kung pinagpala siya, pagpalain ka rin sa takdang panahon. Yun po yung ibig sabihin. Matutong maging masaya sa tagumpay ng iba, dahil ang pagpapala ng ating mahal na Aba Yahawa ay hindi po nauubos, mga kapatid. Verse 5. Chapter 27, verse 5 sa Proverbs. Mas mabuti ang hayagang pagsaway sa isang tao kaysa nakatagong pagmamahal. Ito po yung nasusulat na it is better to rebuke than secret love. Ito po yung sabi sa verse, mga kapatid. Mas mabuti ang hayagang pagsaway sa isang tao kaysa nakatagong pagmamahal. Ibig sabihin, kung talagang mahal natin ang isang kaibigan, isang kapatid, pagsabihan natin siya kapag siya ay nagkakamali. Yun po ang tama, mga kapatid. Yun ang tama kasi, mga kapatid, kaysa kunwari, wala kang nakikita at hinahayaan mo lang siyang mapahamak. Ang tunay na kaibigan may malasakit. Ngayon, mga kapatid, anong klaseng kaibigan ka? May dalawang klaseng kaibigan ang nandito po sa ating listahan, mga kapatid. Number 1, mayroon pong kaibigang plastic. Totoo, mayroon. Mahirap humanap ng kaibigang totoo. Yan po ang lagi nating naririnig. Dalawang klase ng kaibigan. Number 1, kaibigang plastic. Pagkaharap ka, sasabihin, okay lang yan. Tama ka. Tama yan. Okay yung mga ginagawa mo. Okay yung mga sinasabi mo. Pero, pagtalikod mo, mga kapatid, sinisiraan ka. Hinahayaan kang mahulog. Hinahayaan kang mapahamak. Yun po yung kaibigang plastic, mga kapatid. Number 2, tunay na kaibigan. May tunay na kaibigan talaga. At pwede kang makakahanap nito, mga kapatid. Pero mas maganda, mayroon kang tunay na kaibigan na may takot, na may respeto, na may pagmamahal sa ating dakilang abayahawa. Ang tunay na kaibigan, sasabihin sa'yo ang totoo kahit masakit. Yun yung tunay na kaibigan. Hindi lang parang inaalalayan, pinapamper ka, mga kapatid, kahit hindi na maganda ang iyong ginagawa. Ang tunay na kaibigan, sasabihin sa'yo ang totoo kahit masakit. Sasabihin sa'yo, my friend, mali na yung ginagawa mo. Mapapahama ka dyan. Yan ang tunay na kaibigan. Masakit pakinggan ang pagtatama, ang pagsaway, pero yan ang gamot, mga kapatid. Parang sugat, masakit nilagyan ng gamot. Parang nagkaroon ka lang ng sugat, tapos lagyan mo ng dinikdik na
na malunggay, napaka-effective na gamot yan. Pero, napakahapdi, mga kapatid. Yun po yun ang ibig sabihin. Kung mahal natin ang ating kaibigan, ating kapatid, ating anak, pagsabihan natin ng may pagmamahal. Yun po ang ibig sabihin. Huwag mong hayaan na magpatuloy siya sa mali. Dahil lang ayaw mong masaktan siya, hindi po yan tama, mga kapatid. Ang tunay na kaibigan, kahit masaktan ka, basta't may tuwid ka, yan ang tunay na kaibigan. Dahil ang pag-ibig na totoo, hindi lang puro magagandang bagay, mga kapatid, ang sasabihin, kundi itatama ka kasi mahal ka ng iyong kaibigan. Ganyan din ang ating dakilang kabayawa, mga kapatid, sa atin. Tinatama niya tayo dahil mahal niya tayo. Kumbaga, sinachastise niya tayo, mga kapatid, kanya po tayong dinidisiplina dahil mahal po tayo ng ating dakilang abayhawa. At yan po, mga kapatid, ay tested and proven na po mula po sa ating mga ninuno. Ang ating mga ninuno ay dinidisiplina po ng ating abayhawa dahil sila po ay naging suwail. Sa ating kapanahon ngayon, ganun din ang mangyayari, mga kapatid, kung tayo ay lalabag sa kanyang mga kautusan, kung tayo po ay susuway sa kanyang mga kautusan, kung hindi po tayo susunod sa ating tipan sa kanya, tayo po ay kanyang didisiplinahin. Bakit? Tayo po ay mahal ng ating dakilang abayhawa. Yun lang po, mga kapatid. Maraming salamat po. Purihin po ang ating dakilang abayhawa.